Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. O ito po, pag-usapan po natin, pag-usapan natin yung kahapon, yung pagpasa ng resolusyon. Yung resolution na ah, nagkukundina sa mga ginagawa ng China sa ating mga officials kasama na kina Senadora Risa Hontiveros, kay Senador Kiko Pangilinan, sa ating tagapagsalita ng Coast Guard, si Commodore J. Tariela, na binabastos ng China. Kaya nagkaisa ang mga senador na maglabas ng resolusyon na kinukundina ang ginagawang ito ng China sa Pilipinas at sa ating mga officials. Ngayon, ang maganda kahapon at 15 yung pumirma. 15. Siyam lang yung hindi. At syempre, yung siyam na yun, yung mga pro-Duterte na mga senador yun. Ang medyo matindi doon na ngayon lang natin nalaman, matindi pala itong si Alan Peter Cayetano kahapon. Talagang tinangkapang harangin, tinangkapang pigilan ang pagpasa ng nasabing anti-China resolution. Garapal talaga na pro-China itong si Alan Peter. Mga kabunyog, mga kababayan. Habang pinag-uusapan ang pagpasa kahapon ng resolusyon ng Senado, itong si Cayetano ay nagsalita pa, nag-privilege speech. Ang kanyang sinabi, kunwari pa, hindi daw siya kontra dyan. Ang sabi niya, nagkukunwari ito, sabi niya, talagang malala ang nangyayari ngayon sa issue ng West Philippine Sea, sabi niya. Pero kailangan muna nating mag-conduct ng hearing dyan. Huwag muna tayong ura-urada maglabas ng statement. Yun ang gustong mangyari nito ni Cayetano. Ano daw? Dapat daw may hearings para malaman talaga yung buong katotohanan dyan sa issue na yan. Huwag daw bara-bara ang paglabas ng resolusyon. Kaya sabi niya, ipagpaliban mo muna ang pag-aproba doon sa resolusyon, sa halip, mag-conduct muna ng hearings ang mga kinaukulang komite ng Senado saka daw maglabas ng resolusyon. Kaya lang, ang paglalabas kasi ng resolusyon doon sa issue na yun ay of the essence. Time is of the essence. Mainit ang sitwasyon. Kailangan nating i-express. Kailangang mag-express ang gobyerno ng Pilipinas kasama na ang Senado kung ano ang stand ng Senado sa ginagawa ng China. Kasi sunod-sunod yung pambubuli ng China. Sunod-sunod yung pang-iinsulto, pambabastos sa ating mga officials na mismo. Kaya ang ginagawa ng China, hindi na lang binubomba, kinakanyon ng tubig ang ating mga Coast Guard, Navy at mangingisda. Hindi na lang nila binabangga ang ating Coast Guard. Hindi na lang nila hindi na lang sila ng haharas ng mga mangingisda natin. Pati yung ating mga officials tulad ng mga senador natin ay na nila, binubuli na nila. Kumbaga, ang ginagawa nila talagang garapal na. Pati yung kanilang mga embassy officials, embassy spokespersons, pambabastos na ang ginagawa sa ating mga officials. Binastos si Senadora Risa, binastos si Senador Kiko, binastos si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Coast Guard. Sa sitwasyong ito, hindi pwedeng ipagpaliban, hindi pwedeng ipagpatagal pa. Bakit naman kailangan pa mag-hearing? Bakit naman kailangan pang mag-conduct ng investigasyon na naman? Samantalang ang linaw-linaw naman, laman naman ng mga balita, hindi naman kailangan ng pahabain pa yung issue na yan. Kailangan maglabas na kaagad ng stand. Para saan pa ang hearing? Aalamin mo kung anong nangyari? Alam naman natin kung anong nangyari. Siya na lang yata, si Cayetano, ang hindi nakakaalam ng nangyari. Anong gagawin mo sa hearing? Kaalamin mo yung buong katotohanan?
Alam natin anong buong katotohanan, ano yung mga linabas na statements ng mga embassy officials ng China. Alam natin 'yun, nasa balita 'yun, ha? Nagkukunwari lang 'yan si Cayetano na okay naman daw siya na mag-stand ang Senado, pero 'wag daw bara-bara o agad-agad. Pag-aralan daw muna, pag-aralan mo. Mga pro-China lang kasi kayo. Oh, mga pro-China lang kayo lalo na itong magkapatid na Cayetano, pareho bumoto. Si Pia Cayetano nasa mayorya 'yan, ha. Member ng majority pero bumoto kasama ng minorya. Mabuti pa si Jingo Estrada, ha, member ng minorya pero nanindigan laban sa China. Itong si Cayetano, itong magkapatid ay malala. Malala 'tong dalawa na 'to, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa ngayon, itong si Cayetano, nagtangka kahapon na pigilan, 'wag ilusot. Ang ano niya, ang paraan niya para mapigilan, ha, kunwari, hindi daw siya kontra diyan sa resolusyon, pero pag-aralan daw muna. Mag-conduct daw muna ng hearings. Wow, palusot lang 'yan. Pero ang totoo diyan, alam naman natin, mga pro-China kayo, kayong mga nasa minorya, kasama na sila Villanueva, Chis Escudero, o yung mga hindi pumirma ng mga senador. Dapat sana sa pagkakataong 'yon, yung mayorya at saka minorya, ano 'yun nanindigan para sa bayan. Nanindigan para sa hindi mo na tinitingnan do'n kung anong kulay politika mo. Hindi mo na do'n tinitingnan kung minorya ka o mayorya. Ang tinitingnan doon, senador kayo ng Pilipinas. Senado kayo ng Pilipinas, kaya dapat isang stand. Oh, pero 'yun na nga, itong grupo ng minorya hindi pumirma. Malala pa, itong si Cayetano tinangka, gumawa ng mga maniobra kahapon. Kumbaga, kunwari, Mr. Chair, Mr. President, sabi niya, maaari ba na mag-conduct muna tayo ng hearings para alamin talaga ang buong katotohanan? Yung may mga ganun-ganun pa eh. Bago tayo maglabas ng resolution, maganda mapag-usapan ng maigi yan, mag-conduct ka muna ng hearings. Pero ang purpose niya doon, ni Cayetano, i-delay. I-delay. Yun ang ano niya, delaying tactics. Wag matuloy yung paglabas ng resolution kahapon. Pero hindi. Nanindigan ang mayorya ng mga senador. 15 senador pumirma sa resolution. Kahit na madalian lang yung paglabas ng resolution. Madalian kasi napakainit ng issue. Kailangang ipagtanggol ang ating mga officials, si Senadora Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, si Commodore J. Tariela. Kailangan ng united na expression of support. Kailangan yung iba't ibang ahensya, executive, bukti na lang kahit ang judiciary hindi na, pero yung executive, yung legislative, dapat maglabas ng united na statement, nagkakaisang statement, at hindi pwedeng patagalin. At yun yung ginawa ng Senado. Tama lang yun. Ito naman si Cayetano, mag-hearing daw muna, mag-hearing. Hearing mo dyan. Akala mo naman pag nag-hearing, susuporta pa sila. Hindi. Dinidelay nyo lang. Hinahadlangan nyo na sana hindi mapermahan yung resolution na yun. Pero salamat naman at nanindigan ang mayorya ng mga senador. 15 ang pumirma. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.